Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po ninyong narinig is Good Morning ng Danelons sa kanilang album na The Southern Gospel Treasury Series. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng mga Roma, Book of Romans chapter 3 verses 19 hanggang 26. Romans 3:19 hanggang 26. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Ngunit ngayon nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasaklaw nito, upang walang maidahilan ang sinuman at managot ang lahat sa paghuhukom ng Diyos. Sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ng kautusan, yamang nakilala ng tao ang kasalanan sa pamagitan ng kautusan. Ngunit ngayon nahayag na ang pagpawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi na sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala na ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpapalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya ay matuwid, sapagkat nung una nagtimpis siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. So, umagang ito'y pag-uusapan po natin ang the power of the blood. Power of the blood. May kapangyarihan po ang dugo. Hindi dugo natin, kundi dugo ng Diyos. Uso po ngayon yung blood transmutation, no? Na ibibigyan ka ng dugo kung halimbawa nawalan ka ng dugo, abunuhan ka ng dugo, nang sa ganon ay makasurvive. But the good thing is this, the blood of Jesus Christ did not only give us to survive, but also to be saved from eternal damnation. Binanggit dito no na ang nasa kautusan o nasa law is judged according to the law. But the law came to us so that we will know what is sin. At nung nalaman natin ang kasalanan, hindi natin kaya pala na sundin ang batas ng Diyos. Kaya lang may plano at programa ang Diyos na binigay sa atin. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo Jesus, tayo binigyan ng pangalawang pagkakataon. Tayo binigyan ng kapatawaran ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo'y pinawalang sala dahil sa dugo na ito. Kaya po napakaganda po ng plano ng Diyos sa lahat ng nagsisisi, nanampalataya sa Diyos at nagpabautismo sa pangalan ni Jesus at nakatanggap ng banal na Espiritu Santo. Ang mga taong ito ay binuhusan ng dugo ni Kristo Jesus at nagkaroon ng kaligtasan at nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi yun dahil sa katuwiran natin, kundi sa gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya my challenge for the brothers and sisters in Christ is this: cling to the blood of the Lamb. There is power in the blood of Jesus. Always make mention that the name of Jesus is exalted, and always mention that the blood of Jesus cover your sins and has forgiven you all the way. Nais ko lang pong iparating sa inyo ng pagpapatawad ng Diyos ay bukas pa rin po sa lahat. Kung kayo po ay hindi pa nagsisi at hindi pa nanampalataya, ngayon po ang panahon na magsisi at manampalataya sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus upang tayo mapatawad sa ating kasalanan. At kung tayo na po'y nanampalataya, tayo po'y magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Yun po ang susi upang tayo makapasok sa kanyang kaharian at maging bahagi ng kanyang pamilya. At tayo po'y puspusin ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu Santo bilang isang silyo po na tayo ay kabilang sa kanyang mga anak. So my challenge is so simple. Claim the power of the blood of the Lamb and your salvation is at hand. God bless po. Love was in
Minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor OG. Pag-uusapan po natin itong biblical truth na akin pong binanggit dito. The blood of Jesus not only cleansed us from all our sins, but also transferred to us by faith that we can fight any type of disease. By His stripes, I am healed. Ano ibig ko pong iparating? Having the power of the blood of the Lamb na nasa atin, hindi lang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, bagkus nagkaroon tayo ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan na ito? Laban sa anumang klaseng sakit. Bakit? Anong sinabi ni Jesus? By His stripes we are healed. Sa kanyang mga latay tayo ay pinagaling. Ibig sabihin, walang kapangyarihan ang karamdaman sa ating katawan. Maaring tayo magkakasakit, but it doesn't have power against us. We can rebuke it in the name of Jesus, and we are healed in the name of Jesus. Ano mang klaseng karamdaman yan, walang malaki, walang maliit sa harapan ng Diyos. Pag tayo lumapit sa Kanya at mananampalataya, anong karamdaman man yan, kaya yan na pagalingin ng ating Panginoon. Because our God is able, He is still powerful. Another point po na gusto kong ibahagi ay ganito. Though His blood is red, but washed us as white as snow. Kahit ang dugo niya ay pula, pero tayo ay nilinis nito katulad na kasing puti ng isang nieve. That's quite interesting, right? Dapat kung ang naglinis sa iyo ay kung ang ihinugas ay dugo, dapat pula. Pero hindi puti. Tayo po'y pumuti sa harapan ng Diyos dahil sa pagpapatawad ni Kristo Jesus. Another point po, we are infected with the fatal disease of sins, but by Jesus' blood, we are cured forever. Infected tayo sa nakakamatay na sakit ng kasalanan. Dapat sana tayo mamatay, pero dahil sa dugo ni Jesucristo, tayo'y pinagaling at tayo'y binigyan ng pag-asa upang mabuhay ng walang hanggan. Last but not the least, the price of our freedom from sin was paid by Jesus' blood. Binayaran na po ang ating kalayaan sa dugo ng cross ng Kalbaryo. Kaya po kapatid, kung sa palagay mo ikaw ay talunan ngayon, sabihin ko sa iyo, ikaw ay panalo dahil binili ka na ni Kristo Jesus. Kung handa nating ibigay ang ating buhay sa Kanya, sabihin ko po sa inyo, sinabi niya, anak, pinatawad na kita. Anak, binigyan kita ng pagkakataon. Lumapit ka at magtiwala sa akin. Kaya kapatid, ang challenge ko ngayon ay lumapit tayo sa Kanya dahil may kapangyarihan sa dugo ni Kristo Jesus. God bless po at magandang umaga sa akin.